After 3 months, halos laman na si Trina ng mga magazines, newspapers at kung ano-ano pang printing articles, dahil unti-unti na siyang nakikilala nationwide, at nagkakaroon na ng sariling pangalan, hindi lang sa bansa, pati na rin sa Los Angeles kung saan niya ipinagpatuloy ang kanyang modeling career. Pinipilahan na din siya ng mga kalalakihan but her civil status remain unknown to many. Hindi lang nila alam, she's already married to a de Los Angeles, one of the richest family in the Philippines. Hindi nila alam ang pait na naranasan niya being his wife, and now, babalik na ulit siya sa Pilipinas pero bago yun, dadalo siya sa isang press conference para sa mga top new models of Asia. Welcome back, Trina, salubong sa akin ni Mateo. Medyo pagod pa ako dahil na rin sa jet lag, niyakap ko siya ng mahigpit. Sobra-sobra ang pagkamis ko sa kanya. Ginulo niya lang ang buhok ko na matagal kong inayos bago kami dumating dito. Sinaman ko tuloy siya ng tingin. Mateo, I miss you so much, how are you? Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Ikaw, 3 buwan ka lang sa Los Angeles, pa-English ka na pagbalik mo dito, sabi niya sa akin sabay irap. Tumawa na lang ako sa kanya at niyakap siya ulit. Ewan ko, nung andun kasi ako sa Los Angeles wala akong time na lumabas o ikutin ang buong LA dahil sobrang busy ng schedule, dagdag mo pa ang mga sumusunod sakin. Mateo, masasanay ka din sakin, you don't have to worry. Ngiti ko pabalik sa kanya. Naglakad na kami paalis ng airport papuntang Songco para sa una kong press conference, but I still wonder what will happen tonight. Press con, are you aware of your rise in popularity here in the Philippines, one of the hottest models in the country? Pambungad na tanong sa akin ng isang reporter. Actually, I didn't expect this kind of popularity because I was just a new, and there are more professional models out there who deserves recognition and fame. Tumingin ako sa mga taong nandito ngayon sa press con and I didn't expect to see some familiar faces watching me. Nandito din kasi ang ibang schoolmate ko. So, you're still a student and I heard this is just a part-time. Is that true? Tanong naman sa akin ng isa. Hindi ba kapanipaniwala na estudyante lang ako? I have many reasons why I accepted this offer. Oo. Totoo yan, estudyante pa lang ako at part-time job lang ang pagmomodel. Dahil inalok ako ng isang staff ng kumpanya ko ng modeling contract, I'm going back to my university soon, kailangan ko lang din pumunta ng Los Angeles because an opportunity knocks only once. Halos nasagutan ko naman lahat ng mga tanong nila pero hindi ko inaakalang may isang tanong na hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ayaw kong magmukhang sinungaling sa mga sumusuporta sa akin kaya sinabi ko ang totoo. What's your relationship status, Miss Carol? I want to be honest with you guys since you supported me from the very start of my career. I just want to say that I'm already married. Pagkasagot ko noon, halos lahat ng mga tao nanlaki ang mata at nagulat sa naging sagot ko. I raised my ring finger in the air. Talaga? So sino ang maswerteng lalaki? Pagpapatuloy pa niya. Hindi ako makapagsalita, hindi ko rin alam kung sasagutin ko ba ang tanong nila. Alam kong maaring ma-invade na ang privacy naming dalawa pero I don't care anymore, hindi ko na itatago kung ano man ang meron kami. Bamantong hininga muna ako bago sumagot. He's Froilan de Los Angeles, the soon-to-be heir of de Los Angeles Incorporated. Pagkatapos nun, halo-halong reaksyon na rin ang mga narinig ko sa kanila. Ngumiti na lang ako at hindi ko pinapahalatang apektado. Pagkasabi ko ng pangalan niya, nakaramdam ako ng kirot. Kahit lumipas ang 3 buwan na hindi ko siya nakikita o nakakausap, hindi pa rin mawala ang nararamdaman ko sa kanya. Maybe the reason I accepted the offer to Los Angeles ay para makapag-isip-isip. I know what I need to do after I come back, hindi ko nahahayaan na magtagumpay si Jessica sa plano niya. I also need to save him from all her lies. Babalik na ako sa pewder niya, lalaban na ako. This is the only way to gain his trust. As a wrap-up question, ipapakilala mo ba siya sa lahat ng fans mo? Gusto nilang mas makilala pa si Mr. De Los Angeles? Ngiting tanong sa akin ng isang reporter. Nagdalawang isip ako saglit bago sumagot. Why not? Siyempre, ipapakilala ko siya sa inyong lahat. Natapos na ang press conference. Pero naguguluhan ako kung uuwi na ba ako sa bahay namin ni Froilan o sa apartment. Napailing na lang ako, ito na yung oras na kailangan kong gawin ang tama. Hawak ko ng mahigpit ang mga litratong magiging ebidensya ko.
Iniligtas ko ang paghihirap ng aking asawa mula sa babaeng iyon. Pagkadating ko sa mansyon, tuluyan ko nang binuksan ang main door, kinuha na ng mga katulong ang lahat ng malita ko at gamit para maiakyat na sa kwarto naming dalawa. Simula ngayon, hindi na ako papayag na hiwalay kaming matutulog. Naglakad na ako papasok ng bahay at narinig ko ang umaandar na TV. Naririnig ko din ang tawanan nilang dalawa sa loob ng living room. Nagsimula nang tumibok ang puso ko ng mabilis, namamawis na din ang kamay ko dahil kinakabahan ako sa gagawin kong ito. Napabuntong hininga ko at naglakad papunta sa kanila. Kitang-kita ko na ang likod nilang dalawa pero hindi nila napapansin na andito ako at nakatayo. Kung dati, iiwas lang ako, ngayon, hindi na ako papayag. Hi husband, hi mistress, oh, I'm sorry for interrupting your disgusting monkey business. Napatigil silang dalawa at unang lumingon sa akin si Jessica nang bumungad ako sa bahay nang walang pasabi. Sumunod na tumingin si Froilan na tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Simula nang maging exposed ako sa modeling career, it also changed my fashion sense. Kaya ko nang magsuot ng maiikling damit, ng sleeveless, mas humaba na din ang buhok ko, from dark brown to pure black with soft curls on the edge of it. At kung dati, ako lagi ang kinakawawa, hindi na ngayon. Anyway, sorry for not informing you both that I'll arrive tonight. Husband, dito na ulit ako titira and hindi na rin ako papayag na hindi tayo matulog sa iisang kwarto. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Ngumiti ako ng matamis sa kanya. Nang magtama ang tingin naming dalawa, hindi na ako makahiwalay. He didn't answer me and he never felt bothered about my presence, pero tintingnan niya pa din ako. Kitang-kita ko si Jessica na sinamaan ako ng tingin. May kailangan ka palang malaman Froilan, pero bago ang lahat ng yon, I have a present for Jessica. Sabi ko kay Froilan, lumapit ako kay Jessica at sinampal siya ng malakas. Natahimik ang lahat, kitang-kita ko kung paano nagulat si Froilan sa ginawa ko. He blocked me from her. Tiningnan niya ako ng masama. Why did you do that? Ano bang problema mo? Sigaw niya sa akin. Natahimik ako pagkasigaw niya sa harapan ko. She deserved it, Froilan. She's a cheater. Alam kong ginagamit ka lang niya para sa pera mo. I already know her dirty little secret. Please believe me, ginag-ago ka lang niya. Hindi ko napigilan na pagtaasan siya ng boses. Kitang-kita ko kung paano lumaki ang mata nilang dalawa. Sinamaan ko si Jessica ng tingin. Huwag kang ang gumagawa ng kwento, hinding-hindi niya magagawa sa akin lahat ng binibintang mo. You can never separate me from her. Dali-daling niyang niyakap si Jessica. Nagsimula na siyang mataranta. I can see the tears streaming down her face. Kinuha ko sa bag ang lahat ng ebidensya na hawak ko at ipinakita ito kaagad sa kanya. I'm telling the truth Froilan, these are my proofs. Ibinigay ko sa kanya lahat ng mga litrato. Kinuha niya yun, isa-isa niya tung tinignan habang nanginginig ang kamay. I can see the pain in his eyes while looking at the photos. Tinapo niya yun sa harap ni Jessica. She deserves the pain, not me. Anong kagaguhan, Jessica, you cheated on me. I'm sorry Froilan, kailangan kong gawin yun para sa pamilya ko, sabi pa niya habang nakaluhod. Ito ang ayaw ko, pakiramdam ko iibahin na naman niya ang kwento at magmumukha akong masama. Bago pa niya yun magawa, inunahan ko na siya. Kulang pa bang ebidensya yan Froilan? She's a gold digger, madumi siyang babae, leave her. Pinapaikot ka lang niya simula pa lang, sigaw ko sa kanya. Nakayuko lang si Froilan habang mahigpit na nakasarado ang mga kamao. Alam kong nanginginig na siya sa galit, hindi siya makatingin kay Jessica. Hindi yun totoo Froilan, mahal na mahal kita. Kailangan ko lang gawin lahat yan para sa pamilya. Pagmamakaawa niya sa harap ni Froilan habang nakaluhod. I can see her hands touching Froilan. Froilan, please believe me, ilang minutong tahimik ang buong mansyon. Rinig na rinig ko lang ang hikbi ni Jessica habang nakaluhod pa din sa harap ni Froilan. Hinahawakan niya lang ang kamay nito habang pinupunasan ng luha. I felt so uneasy, napaka-victim. Ako na naman ba ang pagmumukhaing masama dito? Mahal na mahal kita, bakit nagawa mo to sa akin? Rinig na rinig ko ang sakit sa boses ni Froilan. It sounded so broke, I just looked away. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan dahil lang sa walang kakwenta-kwentang babae na katulad niya. Sayang ang sakripisyo na tiniis ko para sa kanilang dalawa kung bandang huli. Ganito lang din ang mangyayari. Sorry,
Mahal kita pero mahal ko din ang pamilya ko. Hiyang-hiya na ako sa iyo, Froilan. Ayokong abusuhin ang pwede mong ibigay sakin, she said while crying, but I can see in her eyes that she's faking it. Gusto kong magsalita pero bigla akong natahimik sa nakikita ko. Froilan, makinig ka naman sana sakin ngayon, pakiusap. Stop that dirty job of yours and don't leave me. Parang basag at hindi sigurado ang boses niya. At dahil doon nawala lahat ng pag-asa ko. Froilan, nasisiraan ka na ba? Wala siyang kwentang girlfriend, bakit nagpapakatimang ka pa sa kanya? Tanong ko sa kanya nang may halong puot. Nagpakahirap akong maghanap ng mga ebidensya para magpatunay na hindi talaga mahal ni Jessica si Froilan pero talagang naniniwala siya sa kasinungalingan. Masakit na masakit, lahat naman ginawa ko pero lahat wala ding kwenta. Napatingin sa akin si Froilan nang may halong galit, siraan mo man siya sakin, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. I wouldn't just believe you like that. Pagkatapos niyang sabihin yun, hindi ko na napigilan na umiyak sa harap niya. Dahan-dahan akong nanghina sa sinabi niya, kahit pala ipamukha ko na sa kanya ang ebidensya. Ayaw pa din pala niyang maniwala. Napatawa ako ng mapait, naisip kong timang ako sa kanya. Timang siya kay Jessica. Ganito na talaga siguro kapag mahal mo na ang isang tao, kahit mahirap at masakit tatanggapin mo kasi ayaw mo siyang mawala sa'yo. I never thought I'll love a fool like you. Sigurado akong parehas na tayong nag-uulagaan ngayon, ang pinagkaiba nga lang, ako, timang ako sa'yo, pero ikaw, nagpapakatimang ka sa taong pinapaniwala ka lang sa kasinungalingan, kaya tatandaan mo ito, you'll regret loving a like her, I swear. Umalis ako sa sala at umakyat sa kwarto ni Froilan, hinding-hindi ako iiwas sa kanya at magtabi kami mamaya. Ako ang tunay na asawa at may karapatan ako sa kanya. Pasalamat siya hindi ko siya man sa babaeng yun. I cried in pain, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pumasok ako sa model industry dahil sa inaakala kong matututunan niya din akong mahalin. I already have my proof but he'll never believe me. Halos binato ko na lahat ng mga gamit sa kwarto dahil sa galit, nang makita ko pa ang mga litrato ni Jessica sa kwarto niya. Nandilim ang paningin ko, lahat ng mga litrato ni Jessica pinagpupupunit ko. Wala na akong pakialam kung magalit man siya sa akin pero galit na galit ako kay Jessica. Nagsakripisyo ako para sa kanilang dalawa pero manluloko siya. He doesn't deserve someone like her. Napaisip ako, hinding-hindi ako titigil na patunayan kay Froilan na totoo lahat ng sinasabi ko. Kung kailangan kong sadyahin lahat, gagawin ko. Kailangan kong ipakita sa kanya at aperinig sa kanya ang totoo. Darating din ang oras na mapupuno na siya. I know Froilan very well, alam kong darating ang panahon na hindi niya nakakayanin pa lalo na't marinig niya kay Jessica ang matagal niya ng pinaplano. Sigurado na ako, ito na ang huling plano ko, kapag hindi pa din niya ako pinaniwalaan, mas mabuti na sigurong itigil na lahat ng kalokohan na to, tanggap kong wala na talaga. Anong ginawa mo sa kwarto ko? Sigaw niya sakin, sinimulan niya ng pulutin lahat ng mga litrato ni Jessica na nakakalat sa sahig. Pati ang mga una na may mukha ni Jessica lahat yun nasa lapag din, nakatingin lang ako sa kanya habang nakaupo sa sulok. Nagtama ang mga mata namin. Alam kong may halong lungkot, sakit at galit ang mga mata niya. Ayaw kong nakikita siyang nagkakaganyan. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa braso ng sobrang diin at bigla na lang akong sinampal. Wala kang karapatang sumira ng ari-arian, naluha na naman ako. 2 beses niya na akong nasampal, at ang sakit dahil nakakaya niyang gawin sa akin ito. Dali-dali kong tinanggal ang pagkakahawak niya sa akin at sinampal ko siya ng ubod ng lakas. Para yan sa hindi mo paniniwala sa akin. Mahina kong sabi. Hindi ko kayang tingnan siya, nagsisisi ako na sinampal ko siya pero may nagsasabi sa akin na nararapat lang ito sa kanya. Pero dahil masama ang loob ko, sinampal ko naman siya ulit, at para yan sa sakit na binigay mo sa akin. Unti-unti nang humina ang boses ko at napaluhod. Buong buhay ko puro sakit na lang ang naramdaman ko. Kailan ba ako magiging masaya? Lagi na lang ba nila yun ipagkakait sa akin? Bakit kailangan kong maranasan lahat ng sakit na ta? Froilan, hindi ko naman pinangarap na magkaroon ng ganitong buhay. Pero sana maintindihan mo na babae pa rin ako. Nasasaktan ako at sumusobra ka na. Ako ang sinisisi mo pero bakit ako na lang lagi? Oo, ginusto kong maging tayo pero ako lang ba ang may kasalanan ng lahat? Utang na loob gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo pero wala akong magawa, kaya don't blame me for this misery.
Tiningnan ko siya habang siya ay nakayuko. Alam mo bang nagmodelo ako dahil sa'yo? Na baka mapansin at mahalin mo din ako. Na baka kahit konti magbago ang tingin mo sakin. Pero wala din palang kwenta. Ginawa ko ang lahat para ipaalam sa'yo na niloloko ka lang ni Jessica kasi mahal na mahal kita. Ayaw kong magmukha kang walang kwenta. Hayaan mo nang ako ang magpakatimang, wag lang ikaw. Froilan, please, just please appreciate all my effort. I'm not asking you to love me but just please accept me in your life. Sabi ko sa kanya. Pagkatapos kong sabihin yon, tumayo ako at lumabas ng kwarto niya. Gusto ko munang magpahangin kaya pumunta ako sa pool area. Umupo ako sa isang mini swing at ipinikit ang mga mata ko. Now, sinabi ko na sa kanya ang mga gusto kong sabihin simula nang umalis ako. Napaiyak na naman ako. Ang sakit-sakit na talaga. Ipinapangako ko sa sarili ko. Ito na ang huling plano ko. Pag hindi pa to gumana, I'm giving up. The time is up. Matagal na dapat akong sumuko pero gusto kong sumubok ng sumubok. Walang masama. Gusto kong gumawa ng paraan. Napabuntong hininga ko. I guess, this will be the last time. Pumasok ako sa kwarto ni Froilan ng bandang madaling araw. Dahan-dahan akong tumabi sa kanya at alam kong gising pa siya ng mga oras na yon. Hinding-hindi siya basta makakatulog ng ganito kadali dahil sa nangyari, hindi ako gumagalaw sa pwesto ko. Ito ang unang beses na magtatabi kami bilang mag-asawa, kaya hindi ako komportable, pero nandito yung pakiramdam na nakakahinga ako ng maluwag dahil kasama ko ang lalaking mahal na mahal ko, nakatalikod siya sa akin ngayon. Napapikit ako, I wish I can hug him from his back every night. Marami akong gustong mangyari pero alam kong imposible lahat yun na mangyari. Gusto kong magdikit ulit ang mga balat namin. Naalala ko ang nangyari sa amin dati. That's the first time I touched him. Dahil nagtutulog-tulugan ako, naririnig ko ang bawat pagbuntong hininga niya. I can feel his breathing. Nanigas ako nang bigla niya akong yakapin. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon at ramdam ko ang pusong naghuhuramentado. Hindi ko minulat ang mga mata ko at natatakot ako na baka pagdilat lumayo na siya ulit. This is the second time I've felt his hug. Kailangan ko bang matulog para lang mangyari ito? Hanggang sa bamulong siya something, naguluhan ang utak ko sa sinabi niya. I'm really sorry, bulong niya sa akin. Nagising na lang ako nang wala na siya sa tabi ko. Pagmulat ko ng mata ko, wala na akong nakitang kahit anong pictures ni Jessica o mga bagay na magpapaalala sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Basta hindi ko na muna yun inisip at naisipan ko nang maligo para makapasok na. Bubuksan ko na sana ang banyo nang biglang lumabas si Froilan. Nakapulupot ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan niya at nagpupunas pa ng basang buhok. Napatingin lang ako sa kanya, at hindi ko naiwasan na pasadahan ng tingin ang katawan niyang well-built na may six-pack abs. Nanuyo bigla ang lalamunan ko, pero iniwas ko ang tingin ko at dumiretso na sa banyo. Dali-dali akong naghugas ng mukha at siguradong may muta pa ako sa mata na talagang ikinapula ko sa hiya. Napakuskus ako agad. Arg! Pumangit patuloy ang mukha ko sa harap niya. Dali-dali na akong naligo at binilisan ko ang pag-aayos ko. Lumabas na ako mula sa shower at hinanap ang tuwalya. Pero bigla akong napatigil dahil nakalimutan ko pa ang tuwalya sa malita na nasa gilid ng kama. Naku, paano na ba ito? Nahihiya ako kay Froilan, wala akong damit na dala. Sigurado akong kumakain na yun ngayon, kaya dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at nakita kong walang tao sa kwarto niya kaya naman napahinga ako ng malalim. Kukunin ko na sana ang malita ko at bubuksan nang biglang iniluwa ng pintuan si Froilan. Napatigil ako sa nangyari, pwede na ba akong lamunin ng lupa? Mag-ayos ka na, mal-late ka pa, malamig niyang sabi. Pinasadahan niya ako ng tingin simula baba hanggang taas at sobra na ang pagkapula ko. Dahil hubot-hubad akong nakatayo sa harap niya, sinarado niya na rin agad ang pintuan. At dahil doon, nagsisigaw ako at dali-dali nang nag-ayos. Magpapalit na lang ako para hindi niya ako maabutan sa baba. Hindi ko siya kayang harapin, kahit mag-asawa kami. Hindi pa rin ako komportable, pero napag-isip-isip ko, maganda naman ang hubog ng katawan ko, bakit ko naman ikakahiya?